Totoo ba, Bian? Fake daw ang sinabi mong bitak-bitak. Ay, ba't po ako magsasabi ng fake? Hindi po pwede yan. Pag tayo po magsasabi, dapat laging may evidence ba? Gusto niyo po ba makakita agad ng ebidensya na hindi po ako nagsisinungaling? Wait lang. Ayan o, guys. Tumba natin to, oh. Ayan o. Yan lang muna. Ayan o. Hindi lang po yan ang bitak dito sa bahay. Madami pong bitak-bitak. No? Ayan po ang mga bitak-bitak. Ito guys. Yan po. Nagsasabi po ako ng totoo. Ayoko pong nagsisinungaling. Hindi po ako sinungaling na tao. Ayan guys. Ayan o. Yan. Gawa po yun ng paglindol. Ito po. Yan. Yan po yun. Dito po yan sa kwarto nila mama guys. Ayan pa guys oh. Si Butchog nag-aarte. Si Butchog. Gising pa po ay. Kaya may maingay pa po dito. Ayan na. Nakita nyo na po ba? Di pa ako nagsisinungaling. Hello, welcome back sa ating munting channel mga Kalingap. Ako nga pala si Kalingap Gala at tayo po ay magbibigay ng opinion o reaction base po sa napanood natin dito sa ating unahang video. Dating beneficiary po, sabi niya nga po, hindi siya nagsisinungaling. At totoo naman po, talagang bitak-bitak yung bahay. Bilang isang reaktor at bilang nakapag-aral po ng engineer, civil engineer po for 3 years po, going to 4th year. Hindi nga lang po natin natapos. Ako ay magbibigay ng opinion, theory, base lang po sa ating karanasan. Pero, disclaimer lang po, base sa ating karanasan o sa theory o sa nakuha natin po, sa base sa pinag-aralan natin, tayo po ay undergraduate ng engineering. Hindi po tayo nakatapos, pero meron po tayo mga karanasan dahil nag-OJT rin po tayo nung araw at nakapagtrabaho rin po tayo sa construction site at nagpapakonstruct din po tayo nung nasa Pilipinas tayo mga Kalingap. Ito po makikita nyo naman po, meron po tayo naka-freeze dyan na video sa taas, sa gilid ng aking dito sa may aking kanan. May naka-freeze po dyan na isang galing po sa video ng dating beneficiary. Makikita nyo po mga Kalingap. Yung ipinrelease kong video na yan, naka-stop po, nakita naka-freeze. Makikita nyo po, malapit po din siya dun sa may plug. Sasaksakan po sa madalit salita, sa power source. So makikita po natin yung payo na ganun, nagkaroon po siya ng bitak. So isang example lang po natin yan. Yan po talaga para sa aking karanasan o sa aking base sa aking nakapag-aralan. Disclaimer po, ito yung opinion lang. Yan po ay kapak. Maaring nagsinsil po dyan or mayroon may orange pipe po dyan ng wiring na nakalagay dyan. So hindi po maganda siguro yung plaster po nung palitada. Hindi kumapit po. Kaya po siya nagkaroon ng bitak. Sa susunod naman ng video na to na aking ipapakita natin ay actual po na nag-video po ako, isang wall po na maraming bitak-bitak. At ipapaliwanag ko po kung bakit nagkabitak-bitak yun. Tuloy po tayo mga Kalingap. Ayun mga Kalingap, para may pinakita na naman tayong isang maikling video clip. So kung mapapansin natin mga Kalingap, karamihan po ng bitak po ay nasa wall po niya. Kung mapapansin nyo po, puro wall po. At wala po tayong nakitang bitak doon sa video po sa mga biga niya o yung poste ng bahay. So mamaya po ipapaliwanag natin yan kung ano po yung isang palatandaan, base lang po sa kakayanan ko at kaalaman ko, sa experience po bilang nakapag-aral at hindi po nakagraduate, wala po lisensya po. Puro karamihan po sa wall lang po, yung sa mga partition po nung mga kwarto sa loob ng bahay. So parehas po yung bitak. So gaya po na sinabi ko kanina, maaring ito po ay kapak lang, bitak lang po. Gaya ng naka-freeze po sa video natin ngayon, bitak lang po siya, hindi po masyadong kumapit yung semento. So sabihin na po natin, nung nagkaroon ng lindol,
dun po siya bumigay, o pwedeng yung mga dating bitak po ay dati na. So sana tapusin nyo itong video na to at ipapaliwanag po natin yung mga bagay-bagay na palatandaan na kung nagkaroon ba talaga ng friction or sani ba talaga ng lindol, at pwede dapat po ay i-considera o humingi po ng tulong sa city engineer o sa mga licensed engineer para pa-inspection po yung bahay. Yun po ang mas mabuti. Ano po? Yun ang payo po sa mga bitak-bitak na to. Pero para sa akin, sa nakita ko po base sa video, ito po ay karamihan ay kapak lang. Kasi karamihan po ay nasa wall lang yung bitak at pare-parehas po ang size. Sige po, at sana tapusin niyo po itong video na to at ipapaliwanag ko rin kung ano po yung yung palatandaan na talagang sanhi ng lindol o pwedeng maging basihan na mga bitak po Sige, dito po muna panoorin po muna natin itong aking ginawang video kung saan makikita niyo po na marami pong bitak-bitak yung wall. Ito po mga kalingap. Kung makikita niyo mga kalingap, yung likuran natin ay maraming bitak-bitak. Ayan. Ano po yan? Firewall po yan. Firewall po. Ayan. So, ang dami pong bitak-bitak. Ayan. Kapak. Ayan, marami pong bitak-bitak, So, makikita nyo po, maraming bitak-bitak. So, pader po ito mga kalingap, Maraming bitak-bitak. So, binigyan ko lang kayo ng example para makita nyo kung anong klase ng bitak. So, po, bitak po yan, isa pong bitak yan. Sa madalit salita po, yung mga bitak na yan sa likuran ko, ayan po ay kapak po yan. Sa palitada po yan, kaya nagkakabitak-bitak. Yan po ang bibigyan natin ng reaction ngayon mga kalingap. And then sa unahan ng video na to, kita nyo naman po yung pinakita ng dating beneficiary po. Kung makikita nyo po sa kanan, gawing kanan ng aking video, andyan po yung crack. Yung crack po, yung crack niya po ay malaki, paliit. At talagang makikita mo na malalim po. So doon sa video po ng dating beneficiary, doon sa bahay niya, karamihan po ay sa wall lang. Pwede pong matagal na po yun o bago lang. Pwedeng bago sa lipong lindol o pwedeng dati na po. Lalo na po, kung yung crack na, nasabi po natin, nabanggit natin sa poste. Ito po, poste po ito yung biga. Ito po yung nagbibigay ng tibay ng isang building. So, kung nagkaroon ng crack dito, lalo-lalo na malaki, paliit, at makikita natin na malalim, napakadelikado po niyan mga kalingap. So, ayun po hindi naman po tayo graduate ng engineer, undergrad po tayo, pero may kahit pa paano po ay napag-aralan natin. At saka, nagtrabaho rin po tayo before, nag-ujit tayo sa construction site. So, may mga bagay-bagay po kahit pa paano may natutunan tayo sa engineering bilang isang civil engineer na hindi naman po nakatapos. Disclaimer lang po, pinakamina po nilang gawin, pumunta po sila ng munisipyo, city engineer, para i-survey po nung taga city engineering sa structural engineer kung ano po ang status ng bahay. Po mga kalingap, disclaimer lang. So lahat po naman nakita natin karamihan, lalong-lalo na po ito sa may malapit sa may plant, kapak po may bitak at pare-parehas lang po yung size. Sabi ko nga po, pagka talagang po yan, delikado at sanhi po ng lindol yan, lalo na sa mga puti, kakaroon ng friction yan maglalaban po, gumalaw yung bahay. Magkakaroon po ng crack sa poste. Delikado po yun. Ang crack po, malaki po, paliit. Kaya po nung makikita sa video. Ay po mga kalingap, maraming salamat po sa lahat. At ito po yung opinion lang po. Maraming salamat po mga kalingap. Bye-bye po. See you on my next video. Ayan mga kalingap, mag-BSM kape na kayo. Alam niyo mga kalingap, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, bilang driver, lagi akong umiinom ng kape bago pumasok ng trabaho. Parating gising at laging alerto, lalo-lalo na pag ikaw ay nagdadrive. Kaya mag-BSM kape na kayo mga kalingap. Dahil sa BSM kape mga kalingap, ang inyong diwa ay laging buhay. BSM Kalingap Kape, ang kape na may puso.